Welcome back to Tekeboy Channel. Today mag-full wave tayo ng Kawasaki Fury 125. Ituturo ko ito step by step at detalyado. Kaya sana panoorin nyo ng buo yung video para makuha nyo ng tama yung procedure. At kung bago ka pa lamang po sa channel ko, pakiclick na lang ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga video tutorials. Ako po si Tekeboy at welcome sa aking channel. At kung ikaw ay mahilig magbutingting ng motorsiklo nyo, nasa tamang channel po kayo. Okay, let's start. Okay, first step, kalasin yung kaliwang crankcase. Bale, may 9 na tornilyo yan, 3 mahahaba, 6 na maiksi. Yung 3 mahahaba, yun yung tandaan nyo kung saan nyo inalis. After nyo matanggal yung tornilyo saka mahugot yung sakat ng stator, kumuha kayo ng rubber mallet na pampupukpok dito sa crankcase kasi sobrang kapit nito lalo na kung unang bukas pa lang. Pukpukin nyo lang ng bahagya yung palibot ng crankcase hanggang sa unti-unti siyang bumuka. Huwag na huwag yung pepersahin. And ayan na siya. Iyang tornilyo na minarkahan ko ng 1, 2, 3, yan yung bubuksan natin. Yan yung taalisin natin. Yung iba, hindi naman na kailangan tanggalin. Sobrang higpit ng tornilyo na to kaya may special tool na ginagamit dito. Hindi naman necessary dapat may impact wrench. Impact drive lang pwede na. May nabibili nun sa Shopee, 500 lang. Yung impact drive ko kasi nasira. Kaya ito ginamit ko. Then, tanggalin natin yung 3 tornilyo rito. Yung minarka ko kanina ng 1, 2, 3. Yun lang naman yung kailangan natin. Kasi babalik na rin natin yung stator na yan. Kasi nandun yung wire na hihinangin natin. Okay? Then, ayan, tandaan nyo yung marking na yan. Yung yellow wire at saka ground, yun lang ang gagalawin natin dyan. So, balik na rin natin tong stator at dun muna tayo sa yellow wire. Alisin nyo yung tornilyo na yan para makuha natin yung dulo ng yellow wire. Tapos kunin lang natin yung dulo para dalhin sa harap ng stator. Okay, ito na yung dulo ng ating yellow wire. Ngayon, yung pinakadulo ng winding na nakakonect sa body ground, yun naman yung kukunin natin. Ang palatandaan lang natin dito, yung tornilyuhan na merong washer, yung ibaba niyan, ayan, yan yung puputulin natin. Kung meron kayong maliit na cutter, mas maganda. Pero ito ang ginamit ko, yung nipper, yung ginagamit sa kuko. The best of pamputol dito guys, hindi nyo magagasgasan yung ibang part ng winding. Then eto na, sila ang pagdudugtungin natin. Hihinangin natin yung dalawang yan. Sila yung pagdudugtungin natin, hihinangin natin yan. Pero kaskasin nyo muna itong magnetic coil, magnetic wire para mawala yung coating, magkaroon ng contact. Yung magnetic coil pala guys, mahaba yan. Putulin nyo na lang yung sobra. Then ayan, i-clip nyo ng ganyan dun sa yellow wire. Higpitan nyo lang, tapos hihinangin na natin. Make sure nyo lang na yung pagkahinang nyo is lutong-luto para hindi bumitaw yung
para hindi bumitaw yung wire. Then kung may tester kayo, mas maganda para ma-check nyo rin kung tama yung gawa natin. Set lang natin yung tester sa continuity, yung may beep. Pagka pinagdikit mo kapag tines mo itong yellow wire at saka white wire, dapat magbibip yan, ganito. Tapos pagka tines mo naman yung yellow wire versus sa ground, dapat walang connection, ganyan. Then yung white wire naman versus sa ground, walang connection, dapat walang tunog yan. Yellow wire saka white wire merong tunog, ayan, dapat may connection yan. So okay yung gawa natin. Then bago natin ibalik yung crankcase, ayusin muna natin yung part na nasira yung gasket gamit itong silicone gasket maker. Kapag naglagay kayo ng silicone gasket maker guys, patuyuin nyo muna. Itong sa akin sa mga bitak ko lang nilagay kasi okay pa naman tong stock na gasket. Then after natin maibalik yung stator, ibalik na natin yung crankcase. Then balik na rin natin yung mga tornilyo. Then, ipwesto na natin itong ating full wave rectifier. Alisin na natin itong stock. Ipwesto lang muna natin yung full wave natin na rectifier. Ikat na natin yung mga socket kasi hindi na natin kailangan yan. Ide-directa natin yung mga wire. Yung full wave rectifier na to is Liwa yung brand niya. Bale, nabili ko to sa Shopee. Ayan, 309 lang. Legit tong store na to na binilhan ko. Kaya mas okay kung dito kayo bumili. Pag sa motor shop kasi medyo mahal lang konti. So ayan, dito muna tayo sa dulong wire ng stator. Yung yellow at saka white wire. Dudugtungan natin yan ng wire papunta dun sa rectifier. Pwede nyo namang putulin na yung socket, pero sa akin hinayaan ko na lang siya dyan. Itinap ko na lang yung dalawang wire. Isa para sa white wire at isa sa yellow wire ng stator papunta sa rectifier. Then after natin ma-connect yung dalawang wire, i-arrange na natin yung wire, babutin natin ng electrical tape para maayos at malinis tingnan. Okay?
Okay, ngayong na arrange na natin yung mga wire na balutan na ng electrical tape, magkoconnect na tayo ng mga wirings. Yung dalawang wire na i-connect natin sa stator, yung kinonnect natin sa white at yellow, i-connect naman natin sa white at yellow din ng rectifier. Pero guys, mapapansin nyo, yung wire na ginamit kong, yung kulay ng wire na ginamit kong kinonnect ko sa stator, iisang kulay lang. So hindi ko na malalaman kung alin dun ang white at alin dun ang yellow. Kasi wala namang problema kung magkapalit yun. Either yung yellow mapunta sa white, yung white mapunta sa yellow. Okay lang yun. Ang importante, yung dalawang wire na yun, sa white at yellow ng rectifier mo, i-connect. Okay, yung black at yellow ng rectifier na i-connect na natin. Next naman, itong green ng rectifier, i-connect natin dito sa black na may stripe na yellow na wire. Yan yung body ground ng Kawasaki Fury. Yan ang ating negative. Next, kumuha kayo ng kapirasong wire at itap nyo dito sa accessory wire ng flasher relay. Itong kulay brown na to. Then yung dulo nyan, yung i-connect natin sa kulay black na wire ng rectifier. Yan yung wire na para sa regulator. Pagka hindi nyo naikabit yan, yung charging nyo walang limit. Kayang umabot kahit 18 volts pataas. So ayan na yung dulo ng kinabit natin sa accessory wire. Kita nyo, ikakabit ko na siya, i-connect ko na siya sa black wire ng ating rectifier. Okay, after natin ma-connect yung black wire ng rectifier sa accessory, huwag nyo muna balutan ng electrical tape kasi may isa pang wire pa tayong itatap dyan. Nakikita nyo yung nag-iisang yellow wire dyan. Isama nyo rin yan dun sa black wire ng rectifier. Yung yellow wire na yan, yan yung wire papunta sa headlight ng ating motorsiklo. Itatap natin yan dun sa black wire ng rectifier, which is nakatap yung accessory wire. Ang purpose nito is battery operated yung ating headlight. Okay, then balutan na natin ng electrical tape. Then may isa pa tayong wire sa ating rectifier, itong kulay red. Bali ito na yung charging ng ating rectifier. Bali i-connect natin yan dito sa kulay white na wire ng ating motor. Solid white yan ha. Bali yung wire na yan, yan yung charging ng ating baterya. Okay. Then merong isang wire na matitira. Napapansin nyo, may isa pa akong natirang wire. Yung kulay white naman na merong stripe na red. Yan yung tumakbo doon sa ating stator. Yan yung wire na tumakbo doon sa stator. Bali, nakakat na yan. Bali, hindi na natin gagamitin yan. Kaya, sisilyado natin ng electrical tape para hindi dumikit. Then wala na yung putol na yan. Then ayusin na natin yung wiring, balutan ng electrical tape para malinis tingnan. Isalpak na natin ulit yung ating full wave rectifier. Yan. Then wag kakalimutan yung kapirasong wire na yun. Yung
Basta yun. Okay, ganun lang kadali guys. Naka full wave na itong ating motor. Siyempre, kakabitan natin ng cable tie para hindi nakalaylay yung mga wire. Para mas malinis tingnan. Ayan. Ito na yung ating finished product. Naka full wave na yung ating motor. Nakaayos yung wire. Then proceed na tayo sa pag-testing. Check natin kung talagang nagcha-charge ng mas mataas o fast charging na yung ating motor. Okay guys, testingin natin yung ating motor kung talagang nagcha-charge na siya ng fast charging na siya. Ayan. Yung idle niya nasa 13 volts na. Idle pa lang yan. Then pagka ni-rev ko, ayun, 14.7, 14.8. Ayan, ganyan ang charging ng naka full wave rectifier guys. Ayan. Kaya kung ang problema nyo is mabilis malobat yung motor nyo, full wave talaga ang solusyon sa problema nyo. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod ko pang video tutorials. This is Techeboy and peace out.